Sa House kasi, sa matagal ko nang ipinaglingkod dyan, alam ko na palaging merong impluensya ang presidente. Opo. Kaya makikita mo na kung sino yung tao niya. Nakita ko na eh. Ilan ang dito sa House of Representatives, ilan ang dinaanan ko dyan. Nadaanan ko ang Joe De Venecia. Yes. Nadaanan ko yung Sonny Belmonte. Ayan, pagkatapos ng Sonny Belmonte, dumating ang Pantaleon Alvarez na sa magpalitan, di ba? Gloria Macapagal-Arroyo, Alan Cayetano, Alan Lord, hanggang itong kasalukuyan. Sino ba yung speaker namin? June 30 ay mag-e-end na yung termino ng 19th Congress. Anong mangyayari dun sa... pakikwento niyo nga po sa amin, paano kayo nagpe-prepare dito at ano yung inaasahan natin mangyayari pagsapit ng June 30? Sino ang... Yung Senate. Hindi sa ngayon. May mga preparasyon. Halimbawa, nung isang araw, inimbita ko dahil siyempre, tatanggalin nila yung wall ng mga dati. Yung mga litrato ng bago, isasali. So, kinunan kami ng litrato. Mga litrato. So, kailangan ka magpasakop doon. Kung hindi, mawawala ka sa wall eh. Di ba? Totoo. Tapos, pinakita nila yung dito po kayo mag-opisina. Bakit wala naman kako laman niyang opisina? Kayo na naman Kasi kami doon kako pag gano'n namin meron na. Yung pinalitan namin, yung natalo halimbawa, at least meron pang iniiwan na. Bibigyan naman po namin kayo ng provision para may namin yung niyo. Ba't ka ako hindi pare-parewan laki? Bakit po doon sa malaki nga ako. Pahaba naman ng ganyan. Kayo na po ang bahala kang ganito. Mag-ayos. Dede, pumanik ako doon sa... Kakilala ko naman yung mga ibang senador eh. Bakit ka ako yung kay Senador Jinggoy yung pagkalaki-laki? Depinentang uli, Talagang malaki, Yung sa akin kasi rectangle na mahaba eh. Pahaba. Yung sa kanya square na malaki. Kaya maganda. Maluwan. Kasi po kanya mga opisyalis po sila, mga president pro tempore. Meron pong mga majority leader. Meron pong minority leader. Di bali po, pagka kayo po naging opisyal, hindi, ayaw mo na ako doon na. Doon na lang ako doon sa maliit. Okay na ako. Okay na ako doon. Tapos may mga orientation naman. Sige, kayo po ay may kapamahalan sa ganito, ganyan. Halos kabisado ko naman dahil sa hindi naman halos pareho. Nagkakaiba doon sa gawain din naman sa baba. Opo. Ang kaibahan lang, kukunti lang kami talaga rito sa Senado. Pagkarami-rami naman namin dito sa House of Representatives. Basically, halos pareho lang. Pero yung June 30 po ba ay... Ang June 30, yun talaga ang formal na paghihiwalay ng dalawang kongreso. Yun nga po. So, ang sinasabi sa Constitution, sa katanghaliang tapat ng ika-30 araw ng Hunyo, ay matatapos ang matandang kongreso at yun naman ang pagsisimula ng bagong kongreso. Ganun ang pagkakasabi. Sa mga tweet, hindi na ako congressman at 12:01. Ng June 30. Ng June 30. Senador na ako. So yun, doon ko palang sasabihin talaga na, kasi ngayon may congressman pa ako ngayon Tatama po. Although, Senator-elect naman ako. So nahati ako sa dalawang nag-uumpugang puwersa. Doon lang ako magiging ganap na kung sino ako pagpitada ng 12 point blah blah blah. Pero yun ba may magse-session na kayo? O hindi pa. Sa ano na? Kasi meron ding provision na yung aming inaugural session ay yung araw ng SONA. Ng July 28. So kahit nagtapos na yung
yung Congress, yung 19th hindi, Congress. hindi ako pwede magtatatayo doon makikipagdebate sapagkat sarado pa kami. Sarado pa. Baka tayo mapagkamalan. Ano? Tama. Parang paglipat nyo lang yun ang pagkasaayos siguro. Kasi may kailangan kasi pati yung nga yung opisina. Kailangan mo ng mga ayusin walang upuan, walang mesa, walang cabinet So lahat ng ito pararaanin mo. Ayun. 'Di ba? Para naman sa ganon, pagdating mo maayos-ayos naman ang pag-uumpisahan mo. At June na rin kung yung nagkakamali, July 28 yung ba yung SONA? SONA. Oo. Yun ang pinakahuling linggo. Kasi ang Saligang Batas sinasabi, the last Monday of July. Ayun, tama. Ang last Monday ng July ng taong ito ay 28. 28. Kung hindi ako nagkakamali. June na rin yung paghahalal ng Senate President. At Bago pa yun. Kasi bago pumunta para tanggapin yung State of the Nation, meron ng tatayong Senate President. Tama. At meron na ring Speaker, di ba? Yes. Bago pumunta kayo ng Congress, maghahalal na kayo ng... Sa umaga kasi, formal na mo ihahalal mo na. Si Lito Lapid. Diyan ba? Kasi ito, curious lang ako, no? Meron bang katulad sa House, kasi sa House yata ay may influensya din ng presidente kung sino dapat na maging speaker sa Senado hindi ko alam ano bang kalakaran sa Senado. Sa House kasi sa matagal ko nang ipinaglingkod diyan, alam ko na palaging merong impluwensya ang presidente. Opo. Kaya makikita mo na kung sino yung tao niya. Nakita ko na Ilan ang dito sa House of Representatives, ilan ang dinaanan ko dyan. Nadaanan ko ang Joe De Venecia. Yes. Nadaanan ko yung Sonny Belmonte. Ayan, pagkatapos ng Sonny Belmonte, dumating ang Pantaleon Alvarez na sa magpalitan, di ba? Gloria Macapagal Arroyo, Alan Cayetano, Alan Lord, hanggang itong kasalukuyan. Sino ba yung speaker namin? Ano nga pa nga? Bayan mo na. O sige, gano'n ang ibig ko sabihin. Lagi may influence. Alam mo na merong influensya yung Malacanang. Kasi sa dami ninyo Ngayon, dito sa amin, hindi ko masyadong mahinuha yun Hindi ko masyadong madakip. Kasi, sa kakonti siguro, madali naman kasi nagtitextan lang, nagtatawagan lang kami. Palagay ko, mas liberal. Yan ang nararamdaman ko. Depende na lang siguro kung may mga agenda talaga na hindi may iwasan na pagka tiningnan mo, ay kailangan siguro yung leadership ay kanila. Baka doon magkaroon ng influence peddling siguro. Pero sa ngayon, ewan ko, wala pa naman siguro. Kaya ako naman naitanong yan, kasi doon sa nakaambang impeachment case dahil ang sabi ng iba, itatawid ng 20th. Alam ko naman, magkakaiba kayo ng pananaw dito, Sen. Kaya... Debatable kasi yun, Nelson. Titingnan natin kung sino yung malakas ng loob na magtawid, Kasi palakasan ng loob yan. Totoo yun. Opo. Kung malakas-lakas ang loob niya, itawid niya. Kasi walang iniwan sa rumaragasang bagyo Malikot ang dagat. Yung pagtatawiran mo kawayan lang yung bridge halos Yun nga po. Nandun doon sa kakayahan nung kung sino man ang gustong magtawid. Di ba? Kung kaya niyang itawid. Kung walang sasalunga sa kanya. Ayun nga. Ayun ang problema. Ngayon, yung sa hirap ng pagtawid at yung kanilang pagnanasa, halimbawa, maitawid, sino bang gustong magtawid? Halimbawa, gusto ba ng Malacanang na maitawid? Kung hindi naman niya gusto, hindi na siya makikialam dyan. Ayun nga, oo. Isa sa factor na pwede mong tingnan basahin mo ngayon. Gusto ba ng Malacanang na itawid? Kasi malaking yun
malaking usapin factor, yun. Pag ang sagot mo, ang nakikita ko parang gustong-gusto. O baka makikialam. Di ba? Kasi nga, para maitawid ng walang masyadong usapin eh. Para maitawid mo ng, anong tawag ba sa Tagalog yun, yung wala kang dadaan ng maraming pag-uusig. O kung alam mong dadaanan mo yung maraming pag-uusig, so kailangan mo talaga na ilagay yung talagang tapat sa'yo. Halimbawa. Yun ang hanapan mo ngayon ng sagot. Talaga bang gusto ng Malacanang na itawid? O hindi na. Nandun ang ano dyan eh. Andyan ang usapin dyan eh. So, andun ng bigat, ano ho? Nandun ang bigat ng ano. Nandun ang bigat ng responsibilidad ng taong magtatawid. Oo. At sinong dapat na... Siyempre, yung tatawid, iba doon sa tutulong sa tatawiran eh. Hindi pa pwedeng isa lang ang magtawid. Aba, napakahirap nga ng kalagayan nga. Sabi ko nga sa'yo, umaalimpuyo yung dagat eh. Ano eh, yung unos eh, masyadong malakas eh. Ayun, mukhang exciting. Palagay ko. Naintindihan naman ng mga... Naintindihan naman. Naintindihan naman siguro, di ba? Patawa-tawa yung mga nakikinig sa atin. Ayun, nakikita ko yung karamihan eh. Yung iba, nagkakamot ng ulo eh. Ayan o. Basahin na po natin ang kanilang mga reaksyon sa ating tanong. Dapat ba tayo bumalik sa ICC? B. Hindi na po. Walang kwenta yung ICC. Nelson Dadan ng Imus Cavite. B. Malapo pa yan sa sabaw ng pusit. Wag na. Amor Laksamana ng Kuwait. B. Hindi po. Gilbert de la Cruz, Macau, China. B. Hindi na po tayo dapat bumalik dyan sa ICC. Marites Reyes, North Point, Hong Kong. B. Useless. Kasi sila mismo, sinalaula ang international law. Paano sila titingnan ng ibang bansa? Arben Oligario ng South Korea. B. Hindi na kailangan po. May sarili naman tayong hustisya at gumagana naman po ito. Just Blog ng La Union. B. Hindi na kailangan. Nagagamit lang tayo ng ibang bansa kaya nagugulo ang ating politika. James Antipolo. B. Hindi na po kailangan bumalik tayo sa ICC. Gumagana naman ng hustisya sa ating bansa. Lorenzo Gaudia, Beirut, Lebanon. Ang layo niyan. Totoo ba yan? Totoo po ito. Kasi may... Bakit tayo maabot sa Lebanon? May yung online. Yung YouTube natin. Sa online yan? Yes, opo. Teka muna, iba yung oras doon eh. Hindi nga, totoo po yan. Alam nyo ba, pinapanood tayo kahit anong... Ibig mo sabihin yung oras nila, kabisado na yung oras natin? Yes, opo. Opo. At yun nga, nagpunta ako sa UK. Hindi, kaya ako tinatanong, baka mamaya sinabi niya lang Lebanon. Na-check naman po natin kasi check ba yun? Pagka nag-submit sila sa QR code mo, na-check yun? Opo. Ayun naman pala eh. Ako pong may gawa niyan eh. Kaya lahat yan eh... Dati may mga nagtangka dyan na magpakilala na ibang ikaw bansa. Ikaw lang pala yung gumawa. Baka naman ikaw ay napaglalalangan nila. Baka naman ikaw pwede nilang lansihin dyan. Hindi po pwede. Yung bang ginawa mo na yun ay talagang hindi... Hindi ho yan ma-detect po natin yan. Malalaman mo na gawa-gawa niya lang yun? Gawa-gawa lang. Yes. Meron ng mga ano yan eh. May IP address. Ayun. Sinasabi natin. Gusto nyo magpagawa, mura lang yan, Sen. Hindi na po, Meron akong paggagawa sa iyo. Ayun, sinasabi natin. Hindi na po kailangan Crispy Cristobal ng Dubai. Hindi na kailangan bumalik sa ICC. Ginagamit lang sa pamumulitika at pamemera. Eddie, Santiago City, Isabela. Napakatindi ng kalagayan ng mga tao dyan sa Malawi. No? Pero yung tubig na iniinom nila, pinagtsatsagaan nila, napakalayo. Pupuntahan nila, napakalayo. Pero pagdating mo doon, hindi naman pala ganun kalinis. Buti na lang, nagkaroon sila ng access ngayon sa malinis na tubig, Sen. Ang napansin ko yung mukha nung mga nabigyan ng totoo po. Packages talaga. Siyang-siya yung kanilang... Yes. Ang nakakapanlo mo, 2025 na ngayon eh. Yung poso nakita ko kanina na kanilang pinagsasalukan ng tubig.
Meron na yung baryo namin noong 1960s pa. Yun, totoo po yan. Paano nangyari na may lugar pa pala sa mundo na wala pang ganong klaseng basic na facility lang yun Basic na pangailangan. Oo. Marami po niyan sa Africa na babiyahe, maglalakad. Buong maghapon nila kukuha lang ng tubig 8 oras, maglalakad, babalik. Hindi, ibig ko sabihin, bakit ganitong panahon lang umabot na yung artesian well na kailangan sa pang-inom. Kasi kung ang ginagamit nila, kamukha kanina, sumalok siya dun sa... Hindi sapa yun pond yun Mabuti pa yung sapa kung minsan nagpapalitan ng ano yun Kasi may umaagos yun yung pond na yun, stagnant yun. Mahirap yun Siguro kung hindi mo pakukuluin yun medyo mahirap kang inumin yun. Sabi nung isang babae kanina, it hurts my stomach. Sabi, totoo naman yun sasakitan tiyan mo ron Mabuti na lang ang iglesia nakapunta ron. Meron pa nga dyan mga lugar, Sen, na nagbe-bake sila ng cookies Pero alam mo kung anong ingredients ng cookies? Putik, lupa. Ganon ka, tindang hirap dyan sa... Paano tinawag na cookies yun? Putik. Itsurang cookies, tsaka kinakain nila. Siguro madis ang tawag doon. Madis. Kasi putik pala. Ganon kahirap. Kaya... Nakakaawa, Nakakaawa, ang iglesia naman po, gaya ng alam ng marami, hindi lang naman dito sa Pilipinas tumutulong tayo. Pinapakita lang natin na lahat ng dapat na pagtulong. Nasaan yung mga natin? International humanitarian yan ang sinasabi agencies natin. Ito, Bernabe. Wala pang artesian well ito. At yan basic. Ang buong akala ko, halimbawa, ang iglesia papasok, hindi naman sa ganitong kalagayan na basic pa Sana man lang meron ng artesian well, i-repair na lang. Kasi wala silang magamit. Pero ito, bagong tayo ng mga na artesian well Hindi kami noon yung hindi na yung binobomba Talagang automatic na umaagos na Kaya lang namin nilagyan na sayang yung kailangan ma-preserve yung tubig. Kasi yun, night and day tumutulo yung tubig Dire-diretso. Sayang naman ganyan po. Kaya laking pasasala. Kitang-kita ho natin sa... Sana makita ng ICC ito. Para sa ganun yung rapporteur. Kung ano yung pinipilit na basic pa ito pinaka-basic na human rights. Ito yung tubig na iinumin. Tubig lang. Yung pagkain nakakainin. Basic ito Dito dapat magsimula yung human rights di ba? At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.